hallelujah. Praise the Lord Jesus. So isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, hallelujah. So nagagalak po ang bawat isa sa atin na makita ang bawat isa. Ayan, dito ngayong umaga. So ngitian po muna natin, no, yung ating mga katabi. And ayan, good morning po sa ating lahat. Ayan, hallelujah. Praise the Lord. So yan, bago po tayo mag-start. So ito po isa naging part ng devotion ko this week. So, gusto ko lang i-share sa inyo itong clip na to. So, manalbeta pa po na. This is a good night. You know who stands beside you there? This is my friend, Nathaniel. Yes, the truth teller. Man is often deceitful. And Israel began with Jacob, a bit of a deceiver, yes? Yes? But one of the great things about you is you are a true Israelite. And there is no deceit. What is it? How do you know me? I have known you long before Philip called you to come and see. When you were in your lowest moment, and you were alone, I did not turn my face from you. I saw you under the fig tree. There it is. You are the Son of God, the King of Israel. Because I said to you, I saw you under the fig tree. You believe? You are going to see many greater things than that. Like Jacob, you are going to see heaven open. Ayan, hallelujah. So, tunay nga po, no, yung background ng story na to is in-invite ni Philip si Nathaniel, no, to see Jesus. So, ito po yung first time na makita ni Nathaniel si Jesus, no? At nung nga pong nakita ni Jesus, no, nakita natin, no, how personal, no, our God is, no, sa ating buhay, no. Na alam niya, no, nung sinabi lang ni Jesus na I saw you under the fig tree, no. Siguro hindi, wala man pong tao nung nandun sa fig tree si Nathaniel, no, at ang dami niya sigurong sinabi sa Diyos, no. At walang taong sino mang makakaalam nun kundi si Nathaniel lang at si Jesus, no. At tunay nga po, no, this, no, napaka-personal ng ating Diyos sa ating buhay. At kilala niya tayo, no, bawat hibla ng buhok natin is alam niya ang bilang, at tunay nga pong lahat tayo ay mahalaga sa Diyos, no. Walang nakakahigit sa atin dito ngayon, walang nakakababa, no. Tayo pantay-pantay sa pagmamahal ng Diyos. At tunay nga pong let us all, no, appreciate, no, the love of God in our life, no. Yung sinasabi nating God is with us, no. Simple words sa iba, no, but God is with us. Napaka bigat at napaka importante sa ating mga Kristiyano dahil alam natin na kasama natin ang Diyos palagi sa ating mga buhay. Kaya nararapat po natin siyang papurihan sa umagang ito at sa bawat buhay, sa bawat araw ng ating buhay. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo. And let's praise our one true God. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you in this place, Lord. Hallelujah. Say, oh, we celebrate your goodness and mercy. Oh, bless you, Lord, in this place. Say, we worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging seas. My God, He holds the victory. Yeah. Say, there's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We'll shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We'll shout out your praise. Oh, oh, oh. We shout out your praise. Oh, oh,
to the God who saved. We sing to the God who always make a way. 'Cause he hung upon that cross and he rose upon that grave. My God, he rolled the storms away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. Say, we shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. Say, we shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. Say, we shout out your praise. And we say, we were the beggar, now you're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Sing it! We were the beggar, now we're royalty. We were the prisoner, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Sing! There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. Sing! And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. Shout out, say, there's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Oh, oh, oh. 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 We shout out your praise. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. We worship you, God, in spirit and in truth. Praise you, Lord Jesus. The Lion and the Lamb, the Lion of Judah. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Oh, 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 oh. He's coming on the clouds. Kings and kingdoms will bow down, and every chain will break as broken hearts declare His praise. For who can stop the Lord Almighty? And our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before Him. And our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb, and every knee will bow before Him. Hey! So open up the gates, make way
Sing before the King of Kings. The God who comes to save is here to set the captives free. For who can stop the Lord Almighty? And our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before Him. And our God is the Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb, and every knee will bow before Him. Praise you, Lord Jesus. You're the King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah. Every tongue will confess. Hallelujah. For who can stop the Lord Almighty? For who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Sing it over the battles. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. There is no one. Praise you, Lord Jesus. And who can stop the Lord? And our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. And every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb, and every knee will bow before Him. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Lord Jesus, hallelujah. Hallelujah. Let's give a victorious clap to our victorious King. Thank you, Jesus. It is true, no one can stop you. Nobody and nothing can stop your might. Upon all our circumstance, you have won already, Lord Jesus. For as high as the heavens are above the earth, so is your love for us. Thank you, Lord, for your redeeming grace. Come on. Sabi nga sa kanta, every voice, every creation, open your mouth. Come on. Just sing the glory, sing all power, sing all honor to our God. He is worthy. He's worthy of our praise. He's worthy of our honor. And hallelujahs be in this place as we sing with the angels how true our God is in our lives. He is mighty. Oh, you are God. You are true, oh, Jesus. Good you are in our lives.
voice, sing His worthy. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song, to Him is its own. Heaven's mercy sing. Lift your hands to the King. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. We adore you, Lord. Clothed in rainbows of living color, flashes of lightning, rolls of thunder. Let's sing and honor, let's sing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will sing holy. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Come on, everybody, lift Him higher. Oh, lift the name of Jesus. Oh, hallelujah. He's our wonderful counselor, Almighty God. Filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. Mighty name of Jesus is here in this place, filled with wonder, filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. His name is mighty. Come on, sing it, filled with wonder, filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. Shout Jesus, Jesus, your name is power, living water, such a marvelous history. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. Oh, you are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come.
shout it out. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. We sing 1,000 hallelujahs, the endless hallelujahs fill this place. Worship you, Jesus. Holy you are, my God, Hallelujah, Lord God. Hallelujah. We praise you, Lord God. You are the true living God. You are the Almighty God. You are the only true God, Father God. Salamat po, Panginoon. Dahil, Panginoon, sa buhay namin, tunay ka nga, Panginoon, ikaw ay makapangyarihang Diyos. You are an amazing God. You are a mighty God. Ito ang sinasambit namin, O Diyos, dahil ito ang nararanasan namin sa aming mga buhay. Lord God, hindi po namin kayo pwedeng limitahan sa buhay namin. Dahil, Panginoon, sa mga bagay na hindi namin masukat isipin, nangyayari ito sa buhay namin. Dahil ito sa kapangyarihan mo. Dahil ito sa katapatan mo sa aming mga buhay. Dahil ito sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Kaya sa buhay po namin, Panginoon, ikaw ang patuloy naming pagtitiwalaan. Ang mga salita mo, Panginoon, ang magdidikta sa buhay namin. Kung ano ang sinabi mo, ito ang mangyayari sa buhay namin. Kaya salamat po, Panginoon. Dahil ngayon ay nabubuhay kami sa inyong biyaya. Nabubuhay kami sa inyong ilalim ng inyong pagmamahal, sa inyong katapatan sa aming mga buhay. Kaya salamat po, Panginoon. Dahil alam po namin, O Lord, in you there is assurance. In you, Lord God, there is protection. In you there is provision, Lord God. Thank you, Lord God, dahil ikaw ang patuloy naming nararanasan sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, ang sambit ng aming mga labi ay papuri, pasasalamat, pagdakila sa inyong pangalan. We praise you, Lord God, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Sing holy. Holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King. You are my everything, and I will adore you. Let's all give a mighty clap offering to our God, one and only true King. Amen. So before po tayo mag-pray, we will have an announcement, youth and hangout picnic and jamming on October 19. Okay, October 19, Saturday po yon, no? At Bicentennial po, 2 o'clock p.m. So lahat po ng youth,
Magsabi ng amen. Ay, bakit parang mga youth in the late 20th century pa yung nag-amen? O sige, para makita ko talaga. Lahat ng youth, magtaas ng kamay. Yan, si Pastor Francis Forever Youth po yan. Okay. So again po, Youth Hangout, Picnic, and Jamming on October 19 at 2 o'clock Bicentennial. You are all invited at kung meron po kayong mga kakilala at kaibigan pa ng mga youth, invite them so makapag-join po sila. Amen? Share ko po yung nag-pop up sa aking Holy Bible application. Yun po yung sinend ni Pastor. But before that, I have na my Bible application. In Nahum 1:7, ang sabi niya, He is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. Lahat po ng nagtitiwala sa Panginoon ay magsabi ng Praise the Lord! Amen, kapatid. Nothing and no one can dictate us na magsasabi sa atin na merong kulang sa atin. But because the Word of God entirely says that He takes good care of us and in times of trouble, our God is our refuge. Amen? So tayo po ay manalangin. Panginoon, sa lahat po ng biyaya na inyong ipinagkaloob at ipagkakaloob pa sapagkat it is already complete, Lord God. We praise you and we thank you with all our hearts, O Diyos, sapagkat sa araw-araw nakikita namin kung gaano kalawak ang iyong probisyon sa amin. You have given us healing, Lord God. You have given us the tongue to speak of your word, to redirect situations. That is the power that you have given in us, Lord God. At sa lahat po ng aming tinatangkilik, yan po ay galing lahat sa inyo, Panginoon. What more could we ask for, our Lord God? Lalo na po, Panginoon, sa finances namin. If we completely trust in you, Lord Jesus, nakikita namin that your grace is overflowing. Your blessing upon blessing is upon our lives, Lord God. Kaya nga po, sa buhay namin, kayo lamang ang itataas namin. Ito po ang aming samong hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. He's coming on the clouds. Kings and kingdoms will bow down. And every chain will break as broken hearts declare His praise. For who can stop the Lord Almighty? Yan, so pinagpalang umaga po sa ating lahat. Let us all welcome Terry Perico. Yan, Miss Terry, Sister Terry Perico. Yan, invited po ni Pastor Noy. Yan. Welcome po, kapatid. Tumayo po tayo para ma-welcome tayo mamaya. Ay, hindi pala mamaya. Ngayon din yan. So, welcome po din natin si Miss Carol, Sister Carol Kalilong. Yan. Invited din po ni Pastor Noy Menjola. Another one po, invited din po ni Pastor Noy, si Sister May Pamogas. Yan. Yan. Welcome po. Another one from Sister Noy. So, si Sister Denise Joy Masupan. Yan. Welcome po. Pasensya na po kung mali yung pagkakano ko. And another one po is Brother Dennis Masupan, invited din po ni Pastor Noy. Yan. Masakupan yata po yun. Masakupan niya po. Yan. Another one po is Sister Joy Masakupan. Yan. Nasaan po kayo? Yan. Nandun lang po pala sila. And last but not the least, yan, si Brother Dwayne Jairo Masakupan dito. Yan, isang pamilya po sila. So let us all stand and welcome one another. Hallelujah, praise the Lord Jesus. Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power.
and fighting our battles, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow for the Lion and the Lamb, and every knee will bow before Him. Praise you, Lord Jesus, hallelujah. Oh, every tongue will confess. For who can stop the Lord Almighty? 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 Praise the Lord Jesus, hallelujah. Sing it over the battle. Who can stop the Lord Almighty? There is no one, hallelujah. Who can stop the Lord Almighty? And who can stop the Lord? And our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. And every knee will bow before Him. And our God is the Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb, and every knee will bow before Him. Praise the Lord Jesus, hallelujah. Ayan, magandang umaga po sa bawat isa. Tagal na nung last na nag-special number ako. Pero this song po is really personal, no, sa akin. Sabi po nung chorus niya, hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sabi niya, sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Sabi po niya, no, hindi po tayo deserving, no, sa love, sa grace, sa lahat. Pero binigay po ng Diyos ang buhay niya para sa atin, no? And tinawag niya po tayong anak, no? And everything na lahat, no, na kay Jesus ay nasa sa atin na. And I just wanna take this opportunity po na siguro 2 years ago yon nung nag-share ako about kay Caleb, no, nung ano po siya, na assess siya na may autism. Nung pong unang yon, parang blurred lahat sa akin. Kasi bilang isang ina, parang iniisip ko na parang ang labo. Parang iniisip ko na paano, ganyan. Hindi ko alam paano siya matatanggap ng mga, ng lipunan, ng community. Pero God has been really good and faithful po, no, na sa buhay ni Caleb. And ngayon, nakakapagsalita na po siya. And hindi ko po expect na nakakabasa na rin siya. No, ang dami na niyang alam. Yung aquatic animals po yata, lahat alam niya. Minsan kami na lang po yung nagsisearch kasi hindi namin siya maintindihan dahil slang, tapos gagutiya po ne. And truly na yung authority na nasa sa atin po, no, yun yung gagamitin natin, ma-unleash natin sa buhay natin, no, na
sa lahat ng circumstance sa buhay natin. No, nawa yun po yung mas makita natin, yung authority na nasa sa atin na hindi po yung current situation. And yung pong pinag-pray po natin, no, sabi nga, whatever we ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. So hindi na natin kailangan isipin kung paano mangyayari. No, just believe and trust the Lord with all our heart. So yun lamang po, and aawit po tayong lahat para sa Panginoon. Tingin mo, aming Ama, itong dalangin na aming inaalay. Pawiin mo ang pusong pagal, yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Di akalaing tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Tinawag mo kaming anak. Di masusukat, di nagkukulang, pag-ibig mo'y sapat sa'min kailan pa man. Lumalabis, umaapaw, kagandahang loob na sa amin nagligtas. Di akalaing tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Di akalaing tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat,
kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. To God be all the glory. Salamat sa ating special number. Salamat din sa aking mga assistant. Alerto po yung assistant ko. Salamat. Tangi di tsaka si G. Mark. Aking pong manugang niya. Mabait yan. Manugang ko. Okay. Kaya clap ka natin pa, no? Hallelujah. Salamat sa Lord na tayo po ay nagkasama-sama. At salamat sa Panginoon ay kayo po ay nandito. At isa pong pagpapala sa aking buhay na kayo po ay kasama ko sa umaga ito. Kaya salamat din, no, sa ating mga bisita, ang mga Kalilu family lang. Dahil lahat ng mga babae po Kalilu sila. Kaya welcome po. At si Ate Terry po ay galing ng Canada. No? At alam ko na lalabingin po siya dahil meron siya ininom Ricky. Okay? So, si Nanay Carol, Mama Carol, my best friend, kaibigan ko po si Mama Carol, nanay po nila. Kaya, primero sa kanyang buhay, at siya po ay 94 ata, no? 94 or 95. More or less ganun po ang kanyang age. Kaya, welcome po sa gawin na panahon. At, amen, hallelujah! Hallelujah. Yung ating buong team, enjoying intimacy with God. Naway, sa buong taon ito, at di lang taon ito, kundi sa mga darating mga taon, ay, ano ba yan? Ay ating pong karoon ng lalong malapit, malalim na ugnayan sa ating Panginoon, sa ating mga buhay. Okay? Pag-i-stay nga. Okay? So, punin pa no? At alam ko na ang ating topic ngayon sa umagang ito ay enjoying and knowing Jesus in an everlasting way. Knowing Jesus ay third quarter po yun. Ang ating topic ay Jesus, the only and one and only true God. My Almighty God. So, Panginoon Jesus ay nag-iisa at siya ang totoong Diyos. At siya ay totoong Diyos. Ating Panginoon Jesus. At siya po ang ating Almighty God. Siya ang aking Almighty God. Napakadakilang bagay po yan na ang ating Panginoon Jesus, ang ating Panginoon na tinanggap natin ay ating Diyos sa ating mga buhay. Is a powerful God and a loving God. Despite that is powerful, is loving, is humble, is gracious, merciful. Kaya po, kapatid, talagang mahal po tayo na patuloy natin nakikilala, no, sa ating mga buhay kung sino si Jesus sa ating mga buhay. Kaya po, sama-sama tayo, bigyan natin pasin ang topic dito. Colossians chapter 2, verse 9
9 and 10. My darling, ang aking assistant ay tunay pong mapabumal yan. Wala asawa. At di po niya ako pinabayaan. Kaya, darling, thank you very much. Yung kabaitan. Yeah? Okay. Nakalimutan niya, pinag-usapan namin. Okay. Kala ko siya na yung magbabasa. Hindi. Okay, Colossians 2, 9-10, verse 9. Kaya huwag kayong padadala dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo. At naging ganap kayo sa pakikipag-isa nyo sa Kanya na siyang Pangulo ng lahat ng Espiritong namumuno at may kapangyarihan. So, tuloy po na ang kapuspusan ng Diyos, ang Diyos po, ay na kay Kristo, nananahan sa katawan ni Kristo. Ang lahat ng naka sa Diyos Ama ay na kay Kristo. At sa ating pakikipag-isa sa Kanya, ay tayo po ay naging ganap. We are now complete in Him. Kung naging ganap tayo, kompleto tayo sa ating Panginoon Kristo. Pero sabi nga ng verse 9, huwag kayong padala. Kasi background po ito, background, ay may mga spoiled, yung mga maling katuruan, tradisyon. Kaya huwag tayo padala sa tradisyon ng tao, ng mga tao ay hindi naniniwala. Kung minsan, may mga tao hindi naniniwala na ang ating Panginoon Kristo ay tigalay niya ang kapaspusan ng Diyos sa iyong buhay. Kaya, Panginoon, at ating first subpoint, number 1. Verse 10 muna. Verse 10. Ay, wala. Yeah. Okay. See, Jesus Christ already existed before the creation of the world. So, Panginoon ay nandyan na bago pa likayin ang mundo. Siya, aking darling. Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So nung pasimula, ay naroon na ang Panginoon. So hindi nag-umpisa ang Panginoon nung siya ipinanak, kundi ang katotohanan ay siya naging nagkataong tao. Pero nung pasimula, ay siya po ay naroon na. Sabi nga po ng Genesis 1:1, in the beginning, God. So, sa umpisa lamang ay Diyos na. So, walang pinagmulan ng Diyos, kundi siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Lahat ng creation ay ang Diyos ang siyang pinagmulan. Kaya walang particular, walang sinasabi ng Bible na may pinagsimulan ng Diyos, kundi sa umpisa pa lamang ng mundo ay naroon na ang Diyos. At bakit niya nilikha ang mundo? Bakit niya nilikha ang tao? Para sa ganun po, ay kanyang i-share ang kanyang love, ang kanyang kahabagan, ang kanyang biyaya. Kaya that's the purpose of God. Why He created you and me? Because He wants to share, gusto niya ibahagi ang kanyang pag-ibig, kanyang buhay sa iyo. Kaya tayo po ay palad. Ganun ang kanyang purpose at kanyang lalinin sa ating mga buhay. Kaya ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ang salita, napag-aralan natin yan, ay Diyos. So hindi lang po ordinary ang ating Panginoon na siya'y propeta, kundi siya'y Diyos. What a great privilege. Ang ating Panginoon ay Diyos po siya. At ang mga salita na binabasahan na Bible, yung logos, yun yung mga letra, pero yung context yung laman ng salita ng Diyos, when you read the Word, when you meditate the Word, and when you hear the Word, God speaking to you. Ang Diyos mismo, ang siya nagsalita siya. Kaya, pahalagan natin ang salita ng Diyos. Na gusto natin siya marinig. Di natin siya marinig sa ating tenga. Natin siya marinig sa nakikita. Pero ang Diyos ay narinig sa magitan ng salita ng Diyos. At kapag ito ay tumimo sa ating mga puso, ay lagi na kasama ang mga tinig, mga salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah! Kaya, tingnan natin. Next slide, please.
Okay, Jesus is the image of God. Sa Kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos. At kung ano ang Diyos, ay ganun din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Okay, praise God. Tunay na ang Panginoon Kristo ay taglay niya, kapustusan ng Diyos, na siya po ay Diyos, at siya exist bago po likay ng mundo. At in the beginning, God, ang Diyos, ay ang ating Panginoon Kristo, ay walang pinagmulan. Okay? Walang pinagmulan. At siya po ngayon, ang siyang reflection ng Diyos, siyang kaniningan ng Diyos. Kagaya ng buwan, ang reflection ng sun ay ang buwan kapag gabi. Kaya po, ang source, kung sino ang Diyos, ay kung sino ang Diyos, ay ganoon din ang Panginoon. Hindi lang po siya ganoon reflection, parang buwan, kundi siya po ay mismo ang Diyos, ang ating Panginoon Kristo. Mamaya makikita natin nung sinabi ni Felipe, gusto kong makita ang Ama, sabi po ni Felipe. May reply, may tugon na Panginoon sa tanong ni Felipe. Sige, next verse, please. Okay, 2 Corinthians 4:4. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na nagahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. So tunay na ang diablo ay gumawa ng paraan at kanyang nililang ang mga tao na para hindi na makita kung gaano kaganda ang magandang balita patungkol sa ating Panginoon Kristo. No? Kaya po, kapag tayo nag-pray, yun po ay isang bahagi ng kusanay sa mga unbeliever ay paglinis. Because when you submit to God, you resist devil. Okay? So, ang Panginoon, hindi niya resist ang devil. Tayo ang mag-resist sa magitan ng salita ng Diyos. No? Sa magitan ng salita ng Diyos. When you declare to unbeliever, your family na unbeliever, about the salvation, Lord, you save him, Panginoon, ang yung grasya na sa kanyang buhay, then, nililis natin ang dam para po kapag may nangaral ng salita ng Diyos sa kanyang buhay, ay sila po ay makatanggap na maluwag na kung saan ang kaisipan ay sila po ay clear. Klaro o malinis. No po? Kasi po, ang isang tao ay di siya born again sa magitan ng prayer, kundi ang tao ay born again sa magitan ng salita ng Diyos. Only the Word of God, no, can have the power to ang tao ay maborn again. Okay? Kahit 10 taon ko nag-pray, hindi mo maborn again. But when you share the Word of God, ang tao ay may kapulidad na siya po ay tumanggap sa Panginoon. At makita niya sa kanyang buhay kung gaano kaganda ang magandang balita at ang kapangyarihan ni Kristo at siya ang larawan niya. He is the image of God kapag si Kristo ay nakilala natin sa ating mga buhay. Okay po ba? Hallelujah. Sige po. Next slide yan. Okay, Jesus is God manifest in the flesh. Tunay na napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Nagpakita siya bilang tao. Pinatotohanan ng banal na espiritu na siya'y matuwid. Nakita siya ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan ng mundo, at dinala sa langit. 1 Timothy 3:16. Yes. So, ang Panginoong Jesus, ang Diyos mismo ay nagpakita bilang tao. So, God manifests in flesh. So, ang Diyos mismo ay nagmanifest sa flesh sa magitan po ni Kristo. Amen? O kaya po, si Kristo, nasa tinanggap natin, na siya nabuhay dito sa mundo, nagdual sa atin, siya po ay Diyos. No? At para makita ang Diyos, para makilala ang Diyos, dahil siya ang Diyos sa Espiritu,
sa magitan ni Kristo. Kaya po, makikilala mo Diyos sa magitan ng Kristo na ngayon ay ang salita niya ang siyang nasa atin. Sa magitan ng Banal na Espiritu ay maunawaan natin ang Bible. Hindi isang doktrina, isang mga letter lang, malaman intellectually kung di makilala ang kabutihan, ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya talagang napakaganda, napakahanga na ang mga Kristiyano ay nagkikilala ang Panginoon sa kanyang buhay. At wala lang ibang higit pa na makilala ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Kaluwi pa natin. Kaya po, ang latang ito ay pinatuhanan ng Banal na Espiritu. Kaya po kapag nakilala natin ang Panginoon sa ating mga puso, ang Espiritu ang siyang kumilos. Siya nagpapatuto at siya ang nagpapakilala sa atin sa magitan sa salita ng Diyos kung sino ang ating Panginoon. At ito'y pinangaral sa buong mundo. Kaya mabuting balita, hindi bilang pinapangaral dito. Hindi lang pinapangaral sa ibang lugar, kundi sa buong mundo. No, walang lugar na hindi po naipangaral ang salita ng Diyos. Ay, yung mga tao, mga iba, walang bayo. Ang creation ay isang paraan ang Diyos para makilala, malaman ng tao na mayroong Diyos na siyang lilikasa lang. At meron po sila sabi na Romans chapter 1, no? Verse 18, na meron pong intuitive knowledge nandoon po, no, sa kanyang puso na sinasabing mayroong Diyos sa iyong buhay. Kaya po, walang excuse ang tao para sabihin niyang hindi niya kilala ang Diyos, kundi ang Panginoon ay nagpapakilala sa tao at mahal niya ang tao. Hindi niya kailanman iniwan. Even Adam and Eve ay sila po ay nagkasala. Si Cain sa patay ay hindi po niya iniwan ng tao, kundi kanyang ipinahayag kung gaano siya kabuti at kung paano siya magmahal sa tao. Kaya siya po ay nabuhay na Diyos na bilang tao para at ganoon ay ligtas niya ang tao. No, ligtas niya sa kapamakan sa kanyang buhay. At ang mga anghel ay pinapatulan. Nakita lang, no, na ang Panginoon ay Diyos. Ang Panginoon, ang Diyos ang nagkataong tao. Amen? Hallelujah. Sige, purihin pa na. Sige, next time yun. John 14:9, sumagot si Jesus, Felipe, ang tagal na nating magkasama, hindi mo pa rin ba ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Paano mo nasabing ipakita ko sa inyo ang Ama? Okay. Yung sinasabi ko niya. So, ang Panginoon, ang siyang larawan ng Diyos. At ang sabi nga po, paano natin makikita ang Diyos? Sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya sabi ni Felipe, no? Gusto mong makilala ang Ama, makita ang Ama, makilala ang Ama, ang nakakita sa akin ngayon ay nakakita na rin sa Ama. Kung si Jesus ay nakilala mo, ay ang Ama ay makilala mo at makikita mo ang Ama sa magitan ni Kristo. So, paano yun? Hindi mo na siya nabuhay sa atin ngayon. Sa atin ngayon. Makikita mo siya, no, sa iyong puso, sa magitan ng salita ng Diyos. Mamaya, dadaanan po rin. Madadaanan po natin yan. Sige, next slide please. Sige, Jesus has the fullness of God. In Him, we have the fullness of Christ. So, kay Kristo ang kapuspusan ng Diyos at nasa atin ngayon ang kapuspusan ng Kristo dahil tinanggap natin si Kristo sa ating mga buhay. Amen? Okay. Pag-ibasa. At naging ganap kayo sa pakikipag-isa nyo sa Kanya na siyang Pangulo ng lahat ng Espiritong namumuno at may kapangyarihan. Okay. So yung ating binasa kanina sa Colossians chapter 2, verse 10, tunay na naging ganap
tayo lahat, tayo were complete in Him because of Christ. The fullness of God is in Christ. Ang kapuspusan ng Diyos ay nasa Kristo at ang kapuspusan ng Kristo ay nasa ating mga buhay. At makikita natin kung paano nangyari yan sa ating mga buhay. Sige, ayan po. Okay, we have the fullness of Christ in our spirit. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Yeah. So, whoever born of God, is a new creature. So, lahat ng tumanggap kay Kristo, lahat ng born na yan, siya ngayon ay bago na. Hindi po siya magbabago, kundi siya bago na. So, walang dati. Ang dating pagkatao ay wala na. So, ang pagkatao ng tao ay yung kanyang espiritu. So, dati, ang pagkatao natin ay ang kalikasang makasalanan. Yun ang pagkatao, yung our spirit. So, when there's no spirit, sabi ng Santiago, there's no life. Kaya nagbibigay ng buhay sa atin ay ang ating espiritu. So, without a spirit, there's no life. Kapag wala kang espiritu ang tao, wala siyang buhay. Kung siya'y body and soul lang. Kaya nung creation, nung nihingan ng Diyos, ang tao ay nagkaroon ng buhay. Ayan po, ang spirit, small s, maliit na s yan, di po siya Holy Spirit. Pero po, ito yung na-contaminate, nakasal ang tao. Kaya yung spirit na nagbibigay buhay ng tao, sa buhay ng tao, ay ito'y naging makasalanan. Kalikasan. Kaya ang tao, ang kalikas niya, kahit anong gawin niya na bago at kahit anumang magandang gawa niya, kapag siya'y hindi nagbago ko niya kalikasan, siya pa rin ay makasalanan. Kahit siya pinakabait, siya lang pinakabait. Kung wala siyang Kristo, kapag hindi nagbago ang spirit niya, siya po ay makasalanan. Amen? Kaya po, ang sino mo ngayon na kay Kristo, na siya ay bago na, is now a new. Bago na. Kaya ikaw ngayon, yung kalikasan mo, yung pagkatao mo, ay ito'y bago na. Amen? Bago na. Ang kapuspusan ng Kristo ay nasyo. Ang Holy Spirit, ang Banal na Espiritu, ang kapuspusan ng Kristo ay nananahan sa iyo. Dahil yan ang iyong bagong kalikasan. Amen? Kaya po, gagawa tayo righteous na, gagawa tayo ng buti, gagawa tayo ng anong bagay sa ating mga buhay. Lahat po yan ay bunga lamang. Hindi natin pwede ipabalaki. Anong mabuting ginagawa natin, kundi yan po ay mga bunga. Resulta na ang kalikasan mo yun, ay ito ngayon, ay kalikasan ni Kristo sa iyong buhay. Hallelujah! Palakpan natin pa yan. What a great privilege that we have everything because of Christ. Sabi nga ni Pablo in 2 Corinthians chapter 6. Hallelujah. Maraming mga bagay na napapalungkot sa akin. Maraming mga bagay na napapalungkot sa atin. Pero sabi ni Pablo, lagi kaming masaya. Pero kami laging masaya. Dahil si Kristo, kapag ang puisip mo, ang puso mo ay nakapokus sa Kristo, you are happy always, rejoicing, joyful in our life. Kaya po, kapatid, piliin mo na ang kabutihan, ang kagalakan sa mga ito, sa araw-araw. Hindi yung galit, hindi yung inggit, kundi ang kagalakan, kapayapaan na galing sa Diyos. Ang siyang lagi mong isisip sa iyong buhay. And then, you will have rejoicing day. Hallelujah. Pagising pa lang, good morning! Have a great day! Amen. Hallelujah. Tiyata ka masaya. Hello. Masaya po kayo? Oo. Ganoon. So, napipilit na lahat kayo. Amen! Masaya daw po ba kayo? Okay. Are you happy? Gusto kayo, masaya kayo, ha? Hallelujah. So, pray pa na. At napakatakil na ng Diyos sa ating mga buhay. That's why you are now a new life. You have a new life. Tandaan po niya, ako'y bago na ngayon. Kaya hindi na magkakasala. Kaya hindi ako ito, kung hindi malungkot,
kung ikaw ay depressed, kung ikaw ay natatakot, nababahala. Hindi ako ito. Ako ngayon ay may kapayapaan, may kagalakap, may kasiyahan, may pagpapala sa aking buhay dahil ako'y bago na binago ni Kristo. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kaya, yung kasi natin mga bagay na, alam ko, dumadaan tayo doon. Kagaya ni Pablo, siya po ay dumadaan sa maraming kalungkutan, pero siya ay laging masaya. At kami mahirap, sabi po ni Pablo, pero to maraming mga taong pinayaman. Maraming mga taong pinayaman. Sabi ni Pablo. Amen? At kung sa mundo ang pinag-uusapan, sabi ni Pablo, no? Wala kaming may pamalaki nasa amin, sabi niya. Wala kaming pamalaki dito sa amin. Wala. Pero, sabi niya, ang katotohanan, ang lahat ng bagay ay sa amin. Ano? Why? Because of Christ. You have everything. You are blessed. You are victorious. You are great. You are healed. Hallelujah. You are happy. You are... Parang ako lang masaya. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Kaya kayo mismo ay pawalakpak. Pero hindi ko na ikakuban. Dahil nararamdaman nyo, natuloy na kayo masaya sa iyong buhay. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Next slide, please. Okay, John 1:14. Nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. English, and the Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, ang salita ay nagkataong tao. At siya po'y nanahan sa ating buhay. He now dwell in us. So, hindi mo na natin siya nakita. Ako sa mamaya lang. No? Pero po, siya'y pwede mo siyang makita. Mamaya, makita na niya. Kaya po, kapatid, nang siya'y nagkataong tao, ang salita ay nagkataong tao, tayo ngayon, ang nananahan si Kristo sa ating buhay. That's why the fullness of Christ is us. Ang kapuspusan ni Kristo nasa atin sa magitan, no, ng ating pagtanggap sa ating Panginoon Jesus sa ating buhay. At ang kanyang glory, no, ang kanyang kalulatian ay taglay natin sa mga buhay na. Kaya sabi ni Moses, I want to see your glory, Lord. Gusto kong makita ang kalulatian. When you see my goodness, pag nakita mo ang aking kabutihan, then makita mo na ang kalulatian ko sa iyong buhay. That's why, by the blood system, ang kabutihan lahat ng Diyos ay nasa ating mabuhay. Ang kanyang kalulatian, ang kanyang glory ay nasa ating mabuhay. Amen? Kaya po, purihin pa no? Sige po. John 14, ay next slide yun. And Okay, we can see God in our spirit. Mapalad ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Amen. So, para daw ang tao, Mateo, para daw ang tao na malinis ang puso, na kung saan ay makita ang Diyos. Hallelujah. So, what do you mean by malinis ang puso? Lagi mo banal? Lagi kang sumupil sa lupil ang iyong sarili? Hindi po. Hindi po. Yan ay bunga lang yan. Kundi ang malinis sa puso ay yung pong nakapokus na sa Kanya. At tayo na we walk by faith. When you walk by faith at nakapokus sa Kanya, no, ang ating kaisipan ay puro spiritual. Ang kaisipan natin, ang ating puso ay mga salita ng Diyos. Then, you see God. Wala man siya physical, but mas personal sa atin. Na tayo ngayon ay hindi nakita si Kristo, ay dahil ito, ay nakita natin siya sa ating mga puso. Kumisan, meron mga nagtitext sa akin,
no? Alam ni Israel, no? Kapag siya ng text, parang na-imagine ko, nagsasalita siya, no? Di ba gano'n? Nagsasalita siya. Mga love message niya. Mga message niya, love. Kumisan hindi pa nakita, no? Kumisan online mo lang sa nakita, ay nakilala. Pero, nag-chat kayo, nag-text kayo. Pero, nakita mo, namahal ka niya. No? Di mo siya nakita, di ka pa nabiligal. Pero nakikita mo siya, namahal ka niya. Amen? Kami noon, panahonan, may mga love letter, wala pang text love letter. At ang mga sulat ni Sir sa akin, napakarami. No? Love letter. No, nagiginig ba kayo? Ayun. Serious po kayo. Okay? So, baka labo lang kayo dahil may ilaw dito. Okay? Kaya di nakita yung facial sa expression. So, kapag siya nagsalta, napakasaya ako. I love you, sabi niya. I love you, sabi niya. Di mo siya nagsalta. Pero narinig ko, ang aking puso ay tumidubok. Masayang-masaya. Talagang mahal na mahal ako ko niyo. No? Kaya kapatid, kapag salita niya, ay lagi nasa tayong puso. At iniingatan natin siya. Iniingatan natin ay lagi nating kasama at makikita ang Diyos sa ating bubuhay. Amen? Oh, hallelujah! Palakpalan natin. Hallelujah! Sabi nga ng ating conclusion sa ating pangwakas, Ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at iniingatan ito sa kanilang malinis at tapat na puso at pinagsisikapang sundin hanggang sa sila'y mamunga. Amen. So, yan po, no? Ang isang matabang lupa, dahil yan background po yan yung pong bini, scattered seed. So, yung pong matabang lupa, ay yung pong ang salita ng Diyos na kanyang napakinggan ay kanyang iniingatan. Sa King James Version, sabi niya, a honest and good heart, no? That the words are the word of God ay kinikip niya. Kinikip niya sa iyong puso. At ito ay darating ang panahon na siya'y mamumunga, bring forth, fruit with patience sa King James Version. So, hindi lang niya iniingatan, kundi naghihintay siya, natsaga siya naghihintay sa bunga ng kanyang tinanim dahil ang mga salita ng Diyos ay mga bini. Kaya nandoon ang kanyang katiyagan, no? Parang isang magsasaka, magtatanim siya, ay siya po ay matyagang naghihintay ng kanyang harvest. No? Hindi yung pagtanim niya at siya mayroong harvest. Hindi mo ganoon ang Word of God. Wala pong instant sa salita ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay hindi po siya magic, kundi ito po ay magiging personal sa atin at bunga lang. Bunga ito kung bakit natin naranasan, kung sino ang Diyos, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pala, ang kanyang kagalingan. So sa panahon na kung saan ay maraming mga nangyayari sa Bible na mga nagmaling, no? At nakita natin sila agad gumaling. Pero ang katotohanan, ang mga bagay na nakalang nabaltaan patungkol kay Kristo ay ito ay kalang iningatan at kalang
uh, matyagang inintay ang panahon na sila ay gagaling. Nandun ang kanyang vision. No? Pero po, alam nyo, mga lahat ng mga nangyari sa Bible, maraming pagkakataon na hindi man agad-agad nangyari sa kanila, kundi yun nga po, no? Yung mga iba naglakbay sa malayong sa malayong lugar. Sabi nga yung mga iba ay humingi ng tulong sa Panginoon, pero po, tahimik siya ng tao. Yan po yung mga hadlang sa ating mga buhay. No? Kuminsan, nagdudulong isip tayo. No? Mayroong mga hadlang na kung saan ating makaisipan ay may nagbabother sa atin, may nag-distract sa atin. Pero po, amen? Pero po, dumating ang panahon, matyaga sila, na hindi sila tumigil na ito magkaroon ng kapahayagan sa kanilang buhay. Kaya, when you meditate the word, inaalala ang salita sa iyo, even 5,000 times, 1,000 times, ay kailangan nating meditate. Hanggang ito yung matyaga nating ginagawa, ito ay balang araw magmunga sa ating buhay. Kaya kapag matyaga natin ginagawa ang bagay nito, sige po. Ayan po, mangyayari. Sige, Ate Noy. Okay, by patiently keeping the word, we shall have rejoicing in our heart. Okay, sige, tuloy. We are excited to seek His word, love His word, trust His word, it will reflect in your life. We will grow in the knowledge of God, no longer happy in the pleasure of this world. Our attitude and words will be life-giving. Okay. So, kapag gano'n nangyari, na patuloy nating iningatan at andoon ang ating katyagaan, kapag salita ng Diyos ay ating binabasa, tayo ngayon ay nagagalak, hindi nabigatan, kundi tayo masaya na sinasalisik, pinapakinggan ang Bible, ang salita ng Diyos. Kaya kapag nag-attend tayo, kaya tayo nandito, at tayo masaya, kaya tayo nandito. Dahil mapapakinggan natin ang salita ng Diyos sa ating mabuhay. Tayo ngayon excited. Amen? Are you excited? Oh, hallelujah. Excited tayo. Ano kaya message niya? Ano revelation ng Panginoon sa akin? Anong kapayagan sa akin? Amen? Kung di tayo excited, patungkol sa salita ng Diyos. When you are not excited, we are not Diyos, something wrong. No? Medyo mali ang ating laman ng ating puso. No? Kaya po, purihin pa na kung saan ay tayo po ay patuloy na may kasiyahan na salisiyan at patuloy natin na mamahal. No? Tandod yung habang binabasa natin Bible at pinapakinggan, ay tayo patuloy na umibig. No? Non-stop ang ating pag-ibig sa salita ng Diyos sa ating buhay. At tayo po ay merong lubusan nagkakaroon na ng tiwala sa Word of God. At maskit natin paniniwalaan kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos kaysa tao, kaysa situasyonan, no? Kasi sinasabi ng ating ito, may sakit ka, may sila. Pero ngayon ay mas paniwala natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. At maingat natin ingatan natin sa ating puso at matyaga natin itong hintayin ang bini na siya magkaroon ng bunga sa ating buhay. At yung magiging reflection sa ating mga buhay. Mag-reflect, no? Kung masaya ka, kung hindi ka masaya, kung alaman na puso mo ay kagalangan, kapayapaan, pasalamat, then, di mag-reflect sa'yo. Kaya makita, di mo nagsasala, ay nandoon sa iyong mukha na ikaw ay there is something, merong bagay na sa iyong puso that
ang salita ng Diyos, yung pinakita lang sa iyong buhay. Kaya nga si Pablo, siya po ay maraming mga bagay na papalungkot sa kanya, pero po siya ay laging masaya sa iyong buhay. Masabi, kaya masaya po kayo sa mga kumita. Okay. So, then, patuloy tayong lalago sa karunungan, sa kaalaman sa Diyos. Amen? Kaya sabi ng 2 Peter, chapter 1, na kapag patuloy natin ikilala sa Panginoon, we have now more grace, more peace in our life. And then, hindi na tayo naging maalis na yung ating kasiyahan sa pleasure of the world. Ano yung pleasure? Yung kasiyahan ng mundo. Hindi na tayo doon masyadong iuhaw. No? Para lang tayo maging masaya. Kundi yan po ay hindi na natin priority. Hindi na natin ito buhay. Kundi ang buhay natin ay ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya ang mga bagay dito sa mundo, ang mga bagay na palamuti, ay di natin masyadong ito'y nabibigyan ng pansin. Hindi ko sinasabing, huwag natin pansinin, kundi di na masyado bigyan ng pansin. Amen? Kaya, kunin pa na, ako po, lagi ko nag-order sa Grab. Grab, no? Kaya, pag may bago sa Grab, mura lang naman. Order ko. Okay? So, no? Na-advertisement Grab. Okay? So, tayo po ngayon ay meron ng bagong attitude. Attitude yung pananaw sa buhay. No? Meron tayong mga salita na kung saan ay ito yung nagbibigay ng buhay sa tao. When you speak, when you gesture ka, nag-speak ka, then buhay ang iyong dinadala. Buhay ang nararamdaman ng tao kapag ikaw ay nagsalita. At ikaw ngayon ay nararamdaman nila na ikaw ngayon ay may bagong panahon. At habang patuloy mo na kilala ang Diyos at patuloy mo iningatan at ikaw ay may tiyaga, tunay na ang pananaw mo sa buhay ay pag-asa, magandang kinabukasan, kagalingan, kasiyahan, kapayapaan, pag-ibig, kabutihan ng Diyos, at ang pagbigil sa sarili. Yan ang magiging attitude mo sa iyong buhay. Ikaw ay puno ng biyaya, puno ng pagpapatawad sa iyong puso. Kaya purihin pa noon, salamat po sa mga ito. Hallelujah, palakpan natin Diyos. God bless you po sa inyong lahat. Okay, my darling, sa ating conclusion, okay? Praise God. Thank you, Lord. Praise God. Ulitin po namin. Masaya po ba kayo ngayong umagang ito? Amen. Excited po ba kayo lagi sa salita ng Diyos? Amen. Si Pastor po, alam nyo, laging excited yan pag siya nang magpipreach. Actually, last Sunday pa, gusto na niyang mag-preach. Sabi ko, ay si Madam Gemma muna. Excited po siya sa salita ng Diyos. Amen. Na maibahagi niya. Amen? Amen. Okay, so tama po yung sinabi ni Pastor, no? Ang salita ng Diyos po kasi ay binhiyan. Hindi naman kaagad-agad namumunga ang binhi. Di po ba? Itinatanim muna ito, kinoconceive muna ito sa ating puso, no? Ang salita, bago ito magdahon, maguhay, magdahon, magbunga. No po? Yun po yung proseso. Kaya kung hindi po tayo babad ng salita ng Diyos, wala pong lalago, walang mamumunga sa buhay natin. Kaya ganun kahalaga ang salita ng Diyos. Amen? Maging sa ating pong pangunawa, no? Kaya po yung topic natin this quarter, knowing Jesus in an experiential way. No? Experiential, personal natin siyang nararanasan, personal nating na-encounter, personal nating nararanasan, nararamdaman sa buhay natin ang ating Panginoong Yesus. At yun nga ngayon po, Jesus, the one and only God. Diba? Kung mapapansin po ninyo, yung mga naunang mga preachings, parang prelude lang ng topic po natin ngayon, Jesus as God. Naniniwala po ba tayo na Diyos si Kristo?
Kasi kung hindi po tayo maniniwala na Diyos si Kristo, ang lahat po ng ating ginagawa, ang lahat ng ating pinapaniwalaan ngayon, kung sino tayo, kung sino ang Diyos, yun po ay mababaliwala. Dahil ang sentro ng Biblia ay si Kristo at si Kristo ay Diyos. Kaya napakahalaga na maunawaan po natin yung kanyang pre-existent. Hindi po nagkaroon ng Trinity nung ipinanganak si Jesus Christ. Hindi po. Noon pa man, mayroon ng Trinity. We believe in one God. Malinaw po sa atin to ha. Isa lamang po ang Diyos. Wala nang ibang Diyos, isa lamang ang Diyos. Pero naniniwala tayo in a triune God. Okay? Triune God in 3 persons. Father, Son, and Holy Spirit. Okay? Trinity actually is a mystery. Pero ito yung malinaw sa salita ng Diyos na mayroon silang distinct personality. At ang bawat personalidad, Father, Son, and Holy Spirit, ang personalidad nila, no, ay nasa pagiging deity or divine. Kaya nga po naniniwala tayo that Jesus is God. No? God manifests in the flesh. Diba? Sabi ng Philippians 2, bagamat siya'y Diyos, hindi niya pinilit na maging kapantay ng Diyos, kundi siya ay nagpakababa, naging alipin, naging tao. Bakit po siya nagpakababa? Nang sa ganun ay maabot po niya ang tao. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Bagamat siya'y Diyos, iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos. Kasi nung siya nagkatawang tao, iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos. Sinet aside niya. Hindi naman nawala, sinet aside niya. No? Kaya nga po nung siya nabubuhay dito sa mundo, ang kapangyarihan na gamit niya ay kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, hindi kapangyarihan bilang isang Diyos. Okay? Kapangyarihan ng banal na Espiritu na sumasa Kanya. Okay? Kaya nga po, we as Christians, no, sabi ni Pastor kanina, the fullness of God is in Christ. And Christ, His fullness is in us. Di ba ba? Kaya ang kapuspusan ng Diyos, ang kapuspusan ni Kristo ay sumasa atin din. Kaya ano pa yung hindi natin pwedeng i-overcome sa mundo kung ang kapuspusan ng Diyos ay nasa atin? We are complete in Him. Kumpleto na po tayo sa Kanya. Lahat ng kakailanganin natin dito sa mundo ay na kay Kristo. Everything is in Christ. Kaya nga in Christ, ano ba yan? In Christ we have everything. No? Ang lahat ay nasa sa Kanya na. Kaya siya lamang ang kailangan po ng tao. Maunawaan ng tao, makilala ng tao, no, kung bakit siya naparito, anong purpose niya, bakit siya naparito, at yun ay upang ipahayag ang pag-ibig ng Diyos. Okay po? So ang Trinity, noon pa man, pre-existent na ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Nagkaloon lang ng malinaw, no, nung siya ay ipinanganak at ibinuhos ang banal na Espiritu nung sa araw ng Pentecost, yung Father, Son, and Holy Spirit. But Christ, as the pre-existent, no, God, He has relationship with the Father noon pa man. No? He is the Son of God, the only Son of God. Okay? Iba po yung pagiging Son ni Jesus Christ. Pag sinabi kasing Son of God, siya ay Diyos na. Di po ba? Kaya nga binabato siya dahil blasphemy. Sinasabi niyang anak siya ng Diyos. Kapag sinabi mong anak ka ng Diyos, tinuturing mo ang sarili mo na Diyos. Okay? Kaya binabato siya ng mga Jewish leaders. No? Pinaparatangan siya ng blasphemy o kalapastanganan, no? Sa harapan ng Diyos. Okay? Kasi nga, He is the Son of God. The only Son of God. Tayo mga adopted sons of God. O, dahil tayo ay nakipag-isa kay Kristo, we were adopted and we were given the right to become children of God. Kaya napakalaking pribilehiyo po natin at sa pamamagitan ni Kristo, tayo po ay naging anak ng Diyos. Okay? Kasi kung hindi po natin paniniwalaan na Diyos si Kristo, tayo na po yung pinakakawawa sa mundo. Kasi Jesus can never be a redeemer or a savior kundi siya Diyos. Dahil Diyos lang ang pwedeng magligtas. Okay? So kung hindi natin paniniwalaan na Diyos si Kristo, wala tayong tagapagligtas. Kawawa tayo. Pero ang totoo, sinasabi ng Biblia, Jesus is our Savior. Jesus is our Almighty God. Jesus is our Creator. No, Jesus is the Word. Jesus is, ano pa yung mga pinris na natin? Okay?
Jesus is full of authority and power. Di po ba? Nasa Kanya na lahat eh. Kaya po, let us show through our actions kung sino po ang ating Panginoong Yesus. Minsan ina-analyze ko po, ina-evaluate ko ang sarili ko. Pinapa-stop na ako ni Pastor. Sandali na lang. Sabi ko, naniniwala ba talaga ako na Diyos si Kristo, na siya ang aking tagapagligtas, na siya ang aking everything? Okay? Paano ko mapuprove na naniniwala ako sa ganon? Sa pamamagitan ng aking gawa. Di po ba? Do my actions show that Jesus is God? Do my actions shows that Jesus is my Lord? No? Pinapakita ba ng ating mga ginagawa o ng ating mga kung minsan kasi yung sinasabi natin iba sa ginagawa natin, di ba? Kaya yung sabi nga actions are louder, no? Downwards. Mas malakas daw yung sigaw ng actions kaysa sa mga salita. Okay? Kaya let us show who God is, who Jesus is through our actions. Amen po. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo'y, sige po, awitin natin minsan pa yung Hallelujah. Thank you, Lord God. And sing the fullness of Christ. Amen. Filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. Yes, Lord God. Thank you, Lord. Filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. Hallelujah. Yes, Lord God. Your name is so powerful. Jesus, your name is power, bread living water, such a marvelous mystery. Yes, let us shout that God is holy, Christ is holy, holy, holy. Yes, Jesus was and is to come. Hallelujah. Thank you, Lord God. Yes, you are my everything, Lord. Amen. Yes, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Katulad ng sinabi ni Pablo, Panginoon, you are the true God. At ikaw ay karapat-dapat na sambahin, Lord, eternally, Panginoon, ng iyong mga anak. Kaya po ngayong umagang ito, Panginoon, patuloy ka naming sinasamba, patuloy ka naming pinagpupugaya, patuloy ka naming pinupuri, Panginoon. Ang aming mga labi ay nagsasabing, dakila ka, Panginoon. Malwalhati ka, O Diyos. Salamat sa iyong mga pangyarihang pangalan. Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na narinig po namin ngayong umagang ito. Lord, alam namin, patuloy kang nagsasalita sa amin. Bigyan mo kami ng isang pusong marunong makinig, Panginoon, sa iyong mga sinasabi sa aming mga buhay. Sa patuloy po naming pag-aaral, Panginoon, sa patuloy po naming pakikinig, nasain namin, Lord God, na laging bukas ang aming puso na mapakinggan ang iyong mga salita. Dahil alam namin, ito ang pinakamahalagang bagay sa buhay po namin. Without your words, Lord, kung wala ang iyong mga salita, hindi ka namin lubusang makikilala sa buhay namin at hindi namin maunawaan kung sino na kami ngayon sa inyong harapan, Panginoon. Kaya po, O Diyos, salamat po ngayong umagang ito. Ginamit mo ang aming minamahal na pastor
upang ibahagi, Panginoon, kung sino ka, Panginoon, sa aming buhay, na ikaw ay tunay na Diyos. Ikaw nag-iisang Diyos, Panginoon. Our Almighty God, O Jesus. Ikaw ang aming Diyos at kinikilalang Diyos ng aming buhay. Salamat po, O Diyos, sa buhay po ni Pastor Gerard. Lord, sa patuloy po niyang pagnanasa na may bahagi ang iyong salita in spite of everything, Lord God. Salamat po sa buhay niya na tunay na nagiging pagpapala at inspirasyon sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya kami, O Diyos, ay patuloy ding maghahayag ng iyong mga salita, Lord God, sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, sa mga tao na aming nakakasalumuha. Patuloy po namin kayong ipapakilala sa kanila, Panginoon, dahil ikaw ang kailangan ng tao. Salamat po ngayong umagang ito, Lord. Pinupuri ka namin, dinadakila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless you all.